Kaya habang tinatanggal ni Jian ang kanyang gloves ay dahan-dahan siyang lumalapit kay Jin-sok, at tinatanong niya si Jin-sok kung ano ang dapat niyang gawin sa kanya. Si Jin-sok ay takot na takot, at siya ay pinagpapawisan at nanginginig ang buong katawan, kaya habang unti-unting lumalapit si Jian sa kanya, malakas niyang sinisigaw na ang lakas ng loob mo na hawakan ako, kaya tinatanong niya si Jian kung kilala ba niya kung sino ang kanyang ama. Kaya nakangiting sumagot si Jian, at sinabi niyang syempre kilala ko. Siya lang naman ang kandidato sa pagkapangulo ng Liberty Party, tama ba? At balita ko sa kalahating taon, nakatakda siyang maging presidente ng bansang ito. Kaya kumpiyansang sinabi ni Jin-sok kay Jian na tama siya, kaya kung guguluhin mo ako, ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sinasabi ay may isang kamay na mabilis na papalapit sa kanya. Laking gulat niya nang tinutok ni Jian ang kanyang kamay sa mukha ni Jin-sok. At makikitang seryoso si Jian sa kanyang ginagawa, walang bakas ng takot at awa ang makikita sa kanyang mukha. Sa isip niya ito lang ang paraan para sa mayabang na ito, na laging tinatawag at ipinagmamayabang ang kanyang ama, isang spoiled na bata, kaya iniisip niya kung dapat niya na bang tapusin ito dito. Pero minsan na rin niya akong nilibre ng pagkain sa isang magarbong restaurant. Kaya biglang ibinaba ni Jian ang kanyang kamay at tila siya ay nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa taong ito. Kaya mayabang na sinabi ni Jin-sok sa harap ni Jian na tama ang kanyang desisyon. Ikaw na maliit na bastardo, kung hindi ka makikinig sa akin. Tiyak na malalagot ka sa aking ama. Biglang nena si Jian sa ipinakitang kay abangan ni Jin-sok, kaya tinitigan niya ito ng may naiinis na ekspresyon, kaya biglang sinunggaban ni Jian ang mukha ni Jin-sok, gamit ang kanyang kamay. Kaya habang maluwag na hawak ni Jian ang mukha ni Jin-sok, biglang nanlaki ang kanyang mata sa pagkabigla at pinagpapawisan dahil sa takot. Kaya nakangiting sinabi ni Jian sa kanya, kung naging duwag na ba siya. Kaya habang hawak ni Jian ang kanyang mukha pinilit niyang magsalita at mayabang niyang sinabi, sinong duwag, baka ikaw. Ikaw lang naman ang natatakot, di ba? At dagdag niya pang sinabi kay Jian habang tumatawa, bakit parang hindi ka makahawak natatakot ka ba? Kaya biglang naging seryoso si Jian at sinabi niyang, ganun ba? Biglang nakaramdam ng kakaiba si Jin-sok nang biglang hawakan ni Jian ng buo ang kanyang mukha. Kaya pinisil niya ito ng malakas, nanlaki ang kanyang mata habang nakatingin kay Jian, dahil nahihirapan siyang huminga. Kahit magsalita ay hindi niya magawa dahil hinigpitan ni Jian ang paghawak sa kanyang bibig. Kaya sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Jian. Pinipilit niyang tanggalin ito, ngunit hindi niya magawa. Tila siya ay nahihirapan na sa kanyang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano na ang kanyang gagawin. Kaya binitawan niya na ang pagkakahawak sa kamay ni Jian, dahil hindi niya na kaya at mukhang malapit na siyang malagutan ng hininga. Kaya habang si Jian ay nakatingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon, nakita niyang umiiyak si Jin-sok. At biglang nag-iba ang kanyang paningin, dahil sa hirap na siyang makahinga. Nang makitang malapit ng malagota ng hininga si Jin-sok ay kaagad na niluwagan niya ang pagkakahawak sa mukha nito, at nakahinga ng maluwag si Jin-sok. Kaya habang humahabol ng hininga si Jin-sok at napapaubo, sinabi ni Jian sa kanya na tama na siguro ito. Sapat na yan para maintindihan mo. At habang nanginginig ang kamay ni Jin-sok sinabi niya na hindi niya palalampasan ang ginawa niyang ito sa kanya, kaya sinabi niyang sasabihin niya ito sa kanyang ama. At malakas niyang tugon kay Jian na ang isang katulad niya, sa isang salita lang ng tatay niya ay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay biglang nenes ulit sa kanya si Jian. Kaya muli niyang hinigpitan ang pagkakahawak nito sa kanyang mukha. Pagkatapos ay malakas na hinampas ni Jian ang ulo nito sa bakal. Ngunit kahit na nahihirapan at napapaiyak na lang, dahil sa kanyang sitwasyon ay mayabang pere niyang minumura si Jian at pinagbantaan niya pa itong papatayin. Kaya sa seryosong tingin sinabi ni Jian sa kanya, talaga ba, paano mo naman gagawin iyon? Kaya habang hawak ni Jian ang kanyang mukha, nauutol niyang sinabi na hindi ko gagawin. At tumingin siya kay Jian na may galit na ekspresyon. Kaya sinabi ni Jian na ang kanyang mga mata ay puno ng galit at mukhang magdudulot ka na naman ng gulo. Kaya sinabi niya kay Jian na hindi niya gagawin yun, pero sa isip niya ay pinagmumura niya si Jian. At biglang napaisip si Jian. Kaya binitawan niya ito, at bumagsak siya sa sahig habang umiiyak.
Kaya sinabi ni Jian sa kanya na makinig siya ng mabuti sa kanyang sasabihin. Kaya kitang pahirapan ng hindi nag-iiwan ng kahit isang gasgas sa iyo, maaari kong gawin ito sa iyo, bawat araw na papasok ka sa paaralan. Kaya biglang natahimik si Jin Sok at tumingin siya sa baba habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mata. At dagdag pa ni Jian at syempre, hindi mo lang ito tatanggapin ng walang laban. Malamang nasusubukan mong gamitin ang kapangyarihan ng iyong ama na ipinagyayabang mo para muling lapitan ako. Mali ba ako? Si Jin Sok ay tahimik lang na nakikinig sa mga sinasabi ni Jian. At dagdag na tugon pa ni Jian at kapag nangyari iyon, sa tingin mo ba matatakot ako? Nanatiling tahimik si Jin Sok para bang wala siyang pakialam sa mga pahayag ni Jian. At pagkatapos ay tinitigan ni Jian si Jin Sok ng malapitan at sinabing, ganito ba talaga ang tingin mo sakin? Kaya ipinaliwanag ni Jian sa kanya na pumunta siya sa bansang ito, para magkaroon ng mabubuting kaibigan, at mag-aral ng mabuti at pumasok sa magandang unibersidad. Nang marinig iyon ni Jin Sok siya ay nagngangalit, hindi niya matanggap na dahil sa kanya naging magulo ang kanyang sitwasyon. At dagdag pa ni Jian gusto lang niyang magkaroon ng magandang trabaho sa hinaharap, at kalaunan ay magkaroon ng isang mataas na posisyon. Kaya habang si Jian ay abala sa kanyang sinasabi, si Jin Sok ay galit na pinagmumura si Jian sa kanyang isipan, ikaw na isang bastardo na sisiraan ka na ba ng ulo, akala mo basta-basta ko na lang palalampasan ang lahat ng ito. At dagdag pa ni Jian, iyan ang landas na kailangan kong tahakin, anuman ang mangyari. Kaya kung susubukan mong hadlangan ang aking daraanan. Si Jin Sok ay biglang natakot nang makita niyang itinaas ni Jian ang kanyang kamay, habang tumutulo ang kanyang sipon at luha sa kanyang mukha. At dagdag pa na tugon ni Jian ay sisiguraduhin ko sa iyo na ako mismo ang tatapos sa iyong buhay. Kaya biglang itinaas ni Jin Sok ang kanyang kamay sa inaakalang muli siyang hahawakan ni Jian sa mukha, kaya napapasigaw na lang siya dahil sa takot. Pagkatapos ay biglang napatigil si Jian at nagulat siya nang may narinig siyang biglang sumisigaw sa kanyang likuran at inutusan siyang tumigil na sa kanyang ginagawa. Kaya lumingon si Jian sa kanyang likuran upang kumpirmahin kung sino ang sumisigaw. Kaya lakas loob na sinabi ni Wu Yang na iwanan niya na lang yan. At agad na nilapitan ni Wu Yang ang natatakot na si Jin Sok at inilalayan niya itong tumayo, habang si Jian ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Kaya nakangiting sinabi niya sa kanila na di ba ito ang uri ng bagay na lagi ninyong ginagawa, di ba? Kaya habang inaalalayan ni Wu Yang si Jin Sok, sinabi ni Wu Yang na sisiguraduhin niyang hindi na ito mauulit. Pagkatapos ay naglakad na palayo ang dalawa, habang pasan-pasan ni Wu Yang ang balikat ni Jin Sok. Sa likod makikita si Jian na tahimik lang na pinagmamasdan ng dalawa habang papalayo. Sa isip niya sapat na ba ito, pakiramdam niya ay medyo kulang pa. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Seoul International High School, makikita si Jian na chill lang na naglalakad papasok, habang nakahawak ang dalawa niyang kamay sa kanyang bulsa, patungo sa kanyang upuan na nasa pinakahuli. Bigla siyang nagtaka sa kanyang nakita. Napansin niya na wala pa si Jin Sok sa kanyang upuan, habang si Wu Yang ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang upuan. Kaya habang siya ay nakatitig sa bakanting upuan ni Jin Sok, sa isip niya, wala si Go Jin Sok ngayon, dapat niya bang tapusin ito para sa kabutihan? Pagkatapos ay bigla siyang nagulat nang makita niya si Ara, na biglang itinagilid ang kanyang ulo sa harapan niya. At nakangiti niyang sinabi kay Jian na pupunta siya sa kanyang birthday party bukas, tama ba? Kahit na medyo nabigla sa tanong, sinabi ni Jian na oo, pupunta siya bukas sa kanyang birthday party. Kaya masaya siyang binati ni Ara at sinabing siguraduhin mong darating ka bukas. Kaya agad na tumanggo si Jian at masaya niyang sinabi na okay. Sa opisina ng ama ni Jin Sok, makikita si Jin Sok na pumasok at malakas na sinisigaw ang pangalan ng kanyang ama. At ipinaalam niya sa kanyang ama na ang kanyang anak ay sinuntok ng isang bastardong lalaki. At siya ay nagmamakaawa na pakinggan siya ng kanyang ama dahil totoo ang kanyang sinasabi. At makikita ang ama ni Jin Sok na mukhang abala sa kanyang trabaho. Siya si Go Yeon-cham, pinuno ng Liberty Party ang susunod na pangulo sa darating na eleksyon. Tinitigan niya ng seryoso ang kanyang anak, habang si Jin Sok ay walang tigil sa kakasigaw na tinatawag ang pangalan ng kanyang ama, napakinggan siya dahil naagrabyado siya ng kanyang kaklase.
Biglang napahawak sa ulo ang kanyang ama, dahil sa paulit-ulit na lang na ginagawa ng kanyang anak, mas lalo siyang nadismaya nang makitang hindi pumasok sa klase ang kanyang anak kaya tinanong niya ito kung anong klaseng pag-uugali iyan. Ngunit si Jin Sok ay hindi pa rin tumitigil at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang ama, na totoo ang kanyang sinasabi, na binugbog siya ng lalaking iyon. At dagdag pa na tugon ni Jin Sok sa kanyang ama na muntik na siyang masuffocate sa kamatayan. Ngunit ang kanyang ama ay tila hindi naniniwala sa kanya. Kaya sinabi ng kanyang ama na itigil ang pagmamalabas, dahil wala kahit isang gasgas ang makikita sa kanya. Si Jin Sok ay biglang natigilan ng mapagtanto na tama ang kanyang ama, at wala siyang maipakitang pruweba. Ang kanyang ama ay biglang tumayo at sinabi niya sa kanyang anak na hindi na siya elementary para umarte ng ganito. Kaunting away ng magkakaibigan tapos ikaw pupunta ka rito at magsisigaw ka ng ganyan. Kaya malakas na sinisigaw ni Jin Sok sa kanyang ama na takot siya sa lalaking iyon, kaya hindi siya makapunta sa school. Kaya sinabi ng kanyang ama na kunin ito bilang isang pagkakataon upang mag-aral sa ibang bansa sa Amerika kung nasaan ang iyong kapatid na babae. Biglang nagulat si Jin Sok sa sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay biglang pinindot ng kanyang ama ang telepono na nasa kanyang mesa. At inutusan niya ang nasa kabilang linya na papuntahin dito si Agent Han. Maya-maya lang makikita ang isang malaking figure ng tao na nasa likod ng pintuan. Pagkatapos ay pumasok ang bodyguard ni Jin Sok na kanyang ikinagulat. Biglang binati ng bodyguard ang ama ni Jin Sok at humihingi siya ng paumanhin. Nang makita ni Jin Sok ang kanyang bodyguard siya ay galit na pinagmumura ang kanyang bodyguard. Kaya malakas niyang sinisigaw sa kanyang ama, habang nakaturo ang kanyang daliri sa kanyang bodyguard. Sinabi niyang iniwan ako ng taong iyon at umalis, kaya nabugbog ako. Ang bodyguard ay seryoso at tahimik lang na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay inutusan ng kanyang ama ang kanyang anak na tumahimik, na kaagad namang sinunod ni Jin Sok. At ipinaliwanag ng kanyang ama, na alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko para dalhin dito si Agent Han. Kaya pumakita ka ng paggalang. Kaya biglang natahimik si Jin Sok at hindi na muling umimik pa. Pagkatapos ay lumapit ang kanyang ama sa bodyguard at sinabi niyang humihingi siya ng tawad. Dahil sa ginawa ng kanyang anak. Dahil sa pagiging spoiled ko sa kanya. Parang wala na siyang respeto sa kanya. At sinabi ng bodyguard na gaya ng nabanggit ko, kung hihilingin mo sa akin na bantayan muli ang iyong anak, isusumiti ko ang aking pagbibitiw. Kaya nakangiting sinabi ng ama ni Jin Sok na hindi ganoon. Gusto ko lang malaman ng kaunti. Ang tungkol sa batang iyon na patuloy na gumagawa ng ganoong kaguluhan. Kaya biglang naging seryoso ang mukha ng bodyguard. At tinatanong ng ama ni Jin Sok ang bodyguard kung may alam ba siya sa nangyari sa kanyang anak. Paano iyon nangyari na ang kanyang anak ay binugbog samantalang nandoon ka? Biglang nagulat ang bodyguard sa kanyang narinig dahil alam niya ang totoong nangyari, kaya tumingin siya kay Jin Sok na tila kinakabahan. Kaya napagdesisyonan ng bodyguard na sabihin na totoo iyon. Kaya biglang nagulat ang ama ni Jin Sok, habang si Jin Sok ay sumigaw ng malakas at ipinapalam sa kanyang ama na totoo ang kanyang sinasabi. Kaya kumpiyansang sinabi ng bodyguard na sa hinaharap. Ang ama ni Jin Sok ay patuloy na nakikinig sa mga pahayag ng bodyguard. Sinabi ng bodyguard na gusto ko sanang payuhan ka na huwag mong pakialaman ang estudyanteng iyon. Kaya biglang nagtaka ang ama ni Jin Sok kaya tinanong niya ang bodyguard kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ng bodyguard na kahit siya ay hindi magtitiwala na mananalo sa laban sa kanya nang hindi gumagamit ng mga armas. Biglang nagulat ang ama ni Jin Sok sa pahayag ng bodyguard. Pagkatapos ay yumuko ang bodyguard at humingi ng tawad sa kung may nagawa man siyang mali. Kaya sinabi ng kanyang ama sa kanyang anak na 6 na buwan na lang ang natitira bago ang halalan. Sa palagay mo ba ang mga politiko na nahulog sa pagkasira dahil sa karahasan sa paaralan ng kanilang mga anak ay 1 o 2 lamang? Kaya tinanong ng kanyang ama si Jin Sok kung gusto niya bang mapunta ang kanyang ama sa sitwasyong iyon, dahil ayaw niyang malagay sa alanganin ang kanyang ama, kaya biglang nalungkot si Jin Sok dahil iniisip niya kung hanggang dito na lang ba magtatapos ang lahat. At dagdag pa na sinabi ng kanyang ama sa kanya na kung ganoon, kaya ang mas maganda niyang gawin, dahil kung ang isang bata ay sapat na katangi tangi upang talunin si Agent Han. Kaya dapat mong gawin siyang iyong tao.
Kaya paano mo masusundan ang iyong ama sa politika kung hindi mo man lang magawa iyon? Kaya ipinaliwanag ni Jin Sok sa kanyang ama, na hindi ganoon iyon kadali, dahil ang lalaking yun ay patuloy na nagiging mayabang. Pagkatapos tila ang kanyang ama ay naiinis na sa kanyang anak kaya sinabihan niya itong tumigil na. Dahil wala na siyang panahon para pasukin ang kanyang pagbibinata. Kaya kailangan niyang harapin ng mag-isa ang mga hamon sa kanya. Kaya galit na ikinuyong ni Jin Sok ang kanyang kamay, dahil alam niyang hindi na siya matutulungan ng kanyang ama, kaya iniisip niya kung ano ang gagawin niya, sa napaka-imposibleng gustong mangyari ng kanyang ama na gawin tao si Jian. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.